So good morning mga ka-update. Ngayon po patuloy tayo mag-update sa mga legacy expose ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Welcome to Romis Update Channel. Sa video ito mga ka-update, makita natin yung pagiging sincero ng ating Pangulo sa paglaban at pag-expose, pagsugpo sa korupsyon na baga ay talagang namamayani na sa ating bansa simula pa. Palit-palit yung presidente pero ganun at ganun din nakikita nating korupsyon, no? Sa mga project na kung saan ay nagiging ghost at report lang ng report, ina-approve pero yan pala ay wala, no? So ito talaga yung dapat na pag-expose, yung may ebidensya at hindi yung puro salita lamang. So pakinggan natin yung mensahe dito ng ating Pangulo, mga ka-update. As of last month, June, ang report dito 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Kung titignan niyo, kung abutin ng bahayan, daglag ka agad yung pader na yan, hindi tatagal yan. So substandard pa rin. Ang katakataka, hindi namin mahanap itong kontratang ito. So hinahanap pa rin namin. Kaya hindi na namin malaman. Kasi siguro sinabcontract ng gusto. Ito ghost project talaga ito. Wala talagang ginawa. Kahit isa. Ni minsan. Sinabihan daw si chairman na umpisahan. Tapos umatras din. Ano? Sinabi nagpatulong daw sa barangay. At sabi, sisimula na ito. Ngunit, after a while, 220 meters naman. 220 meters dapat ang ilalagay dito na flood protection. Pagkatapos, sinabi sa barangay na magpapatulong para ilalagay nila yung project. Tapos umatras din. Sinabi after a while, di na matutuloy. So, siguro nabayaran na. Kaya tumatras na. Hindi bale. Sige, Chairman, titingnan natin ito. Ayusin natin. Titiyakin natin na yung mga kontraktor hindi lang sa managot sila, kung hindi gawin nila yung dapat na nila ng trabaho. Kawawa naman itong mga nababaha. Alright, anyway, that's another example of the kind of problems that we have been facing since we put up the website. Ang dami talagang sumusulat, and this is a perfect example of the abuse that is being done by some of these contractors. And this is not, unfortunately, hindi lang ito na project na ganito. Kailangan pa natin na tignan na mabuti lahat ng mga iba. At nakakalungkot, pero ang dami pang iba na sa aming palagay ganito rin, na ganitong kalaki na project, 220 meters, 55 million ang kontrata, walang nagawa. Kahit ano, walang nagawa. Hindi man nakapagpala kahit isa lang pa. You know. Okay, so we'll keep going. And very ongoing naman yung ating mga investigation. Pinag-aaralan namin lahat, tinitignan namin lahat ng mga sinusumbong sa amin, and we will not stop. We will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti lahat itong mga kontraktor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata. Baha po talaga. Baha po talaga. Dinanas ko dito hanggang dito po talaga baha. Siyempre po, lilikas kami dito, magtatanggal ng gamit, iaangat na. Kaya po talaga yan, yung pag po talaga natapos siya, mapakalaking tulong sa amin yan. Pero nyo yung sambahay ko po, nakaangat siya eh. Mas mataas siya dyan sa gawin na yan kasi pinaangat pa namin yan. Pinatambakan ko para hindi siya bumabaha. Matagal na pala yung project. Hindi na kaagad nagawa ng Kasi siyempre nakakaano yun. Kasi gusto talaga namin matapos siya gawa ng, hindi namin alam kung tatamaan yung bahay.
Yan po yan eh. Sabi, okay lang naman kami kahit tamaan yung bahay. Sa gobyerno to eh. Yan ang naman katuwiran namin dyan eh. Pero salamat pag di tinamaan yung bahay. Pero gusto tayo matapos yan kasi yung irrigation yan, pag nagsabay-sabay ang at yan, talagang babae. Kahit sabihin natin ano, kailangan patapos talaga para pare-parehas po kaming maano rito, mapanatag. Babahain po kami pag po hindi po ginawa po yung proyekto po na yun sa kabila. Bumabaha po yung hanggang loob po bumabaha po. Hindi po kayo Lumilikas din po pag po sobrang lalim na po ng tubig. Sana po dire-diretso po yung gawa nila para po hindi na po humupa yung tubig papunta po dito sa loob namin. Nalulungkot po ako pag po hindi po nila talaga ginawa yung sapa. Kasi po malaking tulong po talaga po sa amin pag po nalagyan po ng flood control po yung gilid. Hindi na po kami babahain. Gusto po namin mapanagot po pong mahawak po ng pag po hindi po natuloy. Sana po BBM, sana po bigyan niyo po kami ng tulong para po gumanda po itong lugar po namin dito po sa Bulacan.